Pinikot ang amo. Kung hey Fat Choy, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Chinese New Year na naman, ngunit syempre, hindi pa huhuli ang ating mga letter senders sa pagpapadala ng kanilang mga entries na bagay pa rin sa atin ipinagdiriwang na okasyon. Ang kwentong ito ay mula mismo sa ating kasityong itago na lang daw natin sa pangalang Corina, na di umano ay nakaranas at nakasaksi daw ng isang makapanindig balahibong karanasan sa dati niyang amo. Gaano nga ba kalala ang parusang maaaring matanggap mo kapag karma na ang gumanti sa iyo? Yan ang tanong na sasagutin natin sa episode na ito. Kaya naman ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ang kanyang kwento. Dear Sir Jupiter at sa lahat po ng nakikinig dito sa Sitio Bangungot. Hello po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Corina. 41 years old, may-ari ng isang maliit na sari-sari store dito sa Pasay. Matagal na po akong fan ng inyong channel, kaya naman naisipan kong magpadala na rin ng sarili kong kwento. Lalo na at nalalapit na rin naman po ang anibersaryo mula nang mangyari sa akin ang karanasan ito. Nangyari ito nung mga panahong namamasukan pa ako bilang kasambahay sa Maynila. Mga 2 dekada na rin po ang nakakalipas. Katatapos lang din nung bagong taon dito sa atin at malapit na rin ang selebrasyon ng Chinese New Year. Kabe-20 anyos ko pa lang noon nang makiusap sa akin ang nanay ng amo ko na kung pupwede raw ay alagaan ko munang pansamantala yung kumare niya na nag-iisa na sa buhay ng mga panahong yun. Isa po itong matandang babae na nakaratay na sa kanyang higaan dahil sa sobrang katandaan, pati na rin sa iba't ibang sakit sa katawan na kanyang iniinda. Itago na lang po natin siya sa pangalang Doña Rosalina. Medyo malaki ang naging offer sa akin ng nanay ng amo ko, Sir Jupiter, para sa ilang buwan lang namang pag-aalaga sa isang matandang naghihintay na lang ng kamatayan sa kanyang deathbed. Ang sabi kasi nila noon sa akin, ayaw na raw pong magpagamot ng matanda sa ospital at mas gusto na lang nitong hintaying malagutan siya ng hininga doon sa sarili niyang bahay. Mas pahihirapan lang daw po kasi niya ang sarili niya sa ospital. Ang gusto na lang daw niya ay isang taong makakasama habang hinihintay niya ang oras niya. Dahil doon, mabilis po nila akong nakumbinsing pumayag sa kanilang offer. Malaki rin kasi ang utang na loob ko sa dati kong amo dahil sila po ang nagsisponsor noon sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Kaya naman, nahihiya rin akong tumanggi. Kung tama po ang pagkakatanda ko, nakatira noon si Doña Rosalina sa isang village na malapit sa New Manila. Hindi ko na maalala kung saan yung eksaktong lugar dahil na rin siguro sa trauma na inabot ko doon ng mga panahong yun. Pero tandang-tanda ko na nung ihatid ako ng driver ng amo ko sa tapat ng malaking bahay na tinitirhan ni Doña Rosalina, sa bandang dulo ng village na yon, talagang nawirduhan ako sa mga tao doon.
Kagigising ko lang kasi noon dahil tulog ako sa buong biyahe namin. Kaya hindi ko na rin alam kung nasaang lupalop na ba ako ng Pilipinas. Basta pagkababa ko pa lang ng sasakyan, nakita ko na biglang natigilan yung mga taong nakatambay sa labas at lahat sila biglang napatingin sa akin. Lalo na nung isa-isa nang ibinaba ni Kuya Jomel, yung driver, ang mga gamit ko. Para po silang nakakita ng multo, Sir Jupiter. Akala mo sila mga gulat na gulat at ngayon lang nakakita ng tao. Kulang na nga lang ay mapataas ang kilay ko noon. Sabi ko pa sa sarili ko na ang tsitsismosa ng mga taong yun dahil talagang sinundan nila ako ng tingin hanggang sa makapasok na ako sa loob ng malaking gate at hanggang sa umalis na ulit ang sasakyan na naghatid sa akin doon. Napailing na lang ako. Minabuti kong ipagkibit balikat na lang ang kawirduhan nila. Tapos pumasok na ako noon sa loob ng malaking bahay para puntahan sa kwarto niya yung bago kong magiging amo. Ang instruction kasi sa akin, pagkarating ko raw sa bahay, ay magpunta agad ako dun sa nag-iisang kwarto sa second floor dahil nandoon daw si Doña Rosalina. Aaminin ko, Sir Jupiter, malaki at napakaganda sana ng bahay ni Doña Rosalina. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na agad noon yung magagandang vase at iba't ibang mga decorations doon na pang-Chinese. Dahil na rin sa mga kulay at disenyo ng furnitures doon na karamihan po ay gawa sa kahoy na hindi ko naman matukoy ng eksakto kung ano. Basta maganda yun, lalo na yung maliit na altar na nasa ibabaw ng aparador na mahogany ang kulay, na may nakadisplay na 3 iba't ibang kulay ng Buddha figurines, saka yung mga gintong maliliit na kupita at tasa. Kaya lang, Sir Jupiter, kahit sobrang humanga talaga ako sa ganda at laki ng bahay na yun, talagang napangiwi naman ako sa dumi at baho ng lugar. Halatang matagal na pong hindi nililinis yung bahay dahil amoy kulob na yun na may halong alikabok at bulok na amoy na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Natatandaan ko pa nga na ang una kong ginawa noon ay buksan agad yung mga bintana para naman sumingaw yung mabahong amoy na yun palabas. Tapos pumasok sa loob ang sariwang simoy ng hangin. Kaya lang po hindi pa man ako tapos noon sa ginagawa ko, nagulat na lang ako nang bigla akong makarinig ng sigaw na nanggagaling sa itaas. Sigaw ng isang matanda na parang dumadaing at humihiling sa kung sino na itigil na ang ginagawa sa kanya. Tama na raw, sabi niya. Hirap na siya at gusto niya nang matapos ang lahat ng paghihirap niya ngayon. Kasabay noon, bigla na lang umihip ang hangin na talagang ang lamig. Nanuot agad sa balat ko at nakapagpatayo sa mga hibla ng balahibo ko sa braso. Napalingon po ako noon sa hagdanan at napakunot ang ulo ko kasi napansin ko ang dilim-dilim sa parting iyon ng bahay. Samantalang 4:00 pa lang yata yun nung hapon at ang liwa-liwanag pa sa labas dahil hindi pa naman nagsisimulang lumubog ang araw. Umakyat ako sa second floor tapos hinanap ko na yung kwarto ni Doña Rosalina. Isa lang naman ang kwarto doon
tapos parang sitting area na yung kalahati. Kaya mabilis ko rin nakita yun. Nakaawang pa nga yung pintuan, kaya sumilip ako bago ko sana siya tawagin. Kaya lang, nanlaki ang mga mata ko nung nakita ko ang hitsura ni Doña Rosalina. Nakaarkong maigi ang katawan niya, Sir Jupiter, sa sobrang pagkakaliyad niya sa higaan. Pilit niyang inaabot yung likuran niya dahil may iniinda siyang masakit dun hanggang sa magawa niyang tumagilid. Na-expose sa akin yung nakabukas na likuran niya kasi po yung damit niya, Sir Jupiter, may hati sa gitna. Kitang-kita ko po, Sir Jupiter, yung napakalaking bukol na tumubo sa likuran ng matanda. Meron yung butas sa gitna na parang kay lalim-lalim na halos kasya na yata ang isang daliring hinlalaki. Biglang umalingasaw yung amoy na parang bulok na hindi ko maintindihan, kasabay ng paglabas naman ng manilaw-nilaw na likido sa butas na yon ng bukol ni Doña Rosalina. Diring-diri ako sa nakita ko, Sir Jupiter, lalo na nung bigla yung kumayat dun sa mismong higaan niya. Kung hindi ko natakpan ang bibig ko, baka nasuka na ako nun. Talagang babaliktad ang sikmura ng sino mang makakakita nun. Kahit na ganoon, nakaramdam pa rin naman ako ng awa dun sa matanda, Sir Jupiter. Kaya huminga na lang ako ng malalim at nagsuot ng face mask, tapos saka ako kumatok sa pintuan niya. Paglingon sa akin ni Doña Rosalina, kitang-kita kong punong-puno rin ng malalaking bukol ang mukha niya. Yung iba doon may mga langib na at tuyong dugo, pero yung iba, sariwang-sariwa pa at parang pumutok pa yata sa kaiiri niya kanina. Tumutulo din sa mga bukol niya sa mukha yung nakakadiri at mamabahong nana, Sir Jupiter. Hindi ko nga alam kung nagawa ko pa bang itago noon yung pagkadisgusto ko sa itsura niya. Naaawa ako sa kanya, pero talagang nakakadiri yun na gusto ko na lang ipikit ang mata ko ng mga sandaling yun para lang hindi ko na siya makita. Naisip ko, yun siguro ang dahilan, kaya pinagtitinginan ako ng mga tao kanina sa labas. Hindi siguro nila akalaing may magtsatsagang mag-alaga sa matanda sa kalagayan niyang yun. Bigla akong binati ni Doña Rosalina kahit na halatang nahihirapan siyang magsalita. Pinilit niya pa nga akong ngitian kahit na nangingilid na ang luha niya sa nararamdaman niyang sakit. Tinanong niya ako kung ako raw ba yung ipinadalang kasambahay nung kumare niya. Sumagot naman ako ng oo. Pagkatapos noon, inutusan niya na akong iabot sa kanya yung pain reliever daw niya sa cabinet, saka yung tubig na iinumin niya. Sinunod ko naman siya, pero nagtanong din ako kung galing ba sa reseta ng doktor yung gamot. Nakita ko kasing over-the-counter pain reliever lang yun, kaya medyo nag-alala ako. Talagang matanda na kasi si Doña Rosalina eh. Siguro mga 86 na yata siya noon. Sabi niya naman sa akin hindi na raw siya umaasa sa doktor. Mamamatay din naman daw siya eh. Kailangan lang daw niya yung gamot na yun para man lang mabawasan ang paghihirap niya bago man lang siya mamatay. Tama nga ang sinabi sa akin ng mga amo ko.
Hindi ko tuloy naiwasang makaramdam ng matinding awa sa kanya. Sobrang nabagbag ang damdamin ko noon. Muntik na nga akong maiyak eh. Laking lola rin kasi ako, kaya naman malambot ang puso ko sa mga matatanda. Unang gabi ko sa bahay na yun, ang sabi sa akin ni Doña Rosalina, free daw akong mamili ng tutuluyan ko sa 3 kwarto na nasa ground floor. Pinili ko naman yung kwartong malapit lang sa may hagdanan para naman mabilis lang akong makaakyat sa itaas kung sakaling kailanganin ako ng matanda sa hating gabi. Medyo maalikabok yung kwarto pero hindi naman magulo, kaya kaunting walis, unas at pagpaglang, naging okay naman agad ako. Maaga akong nahiga sa kama dahil maaga ring natulog si Doña Rosalina ng gabing yun. Epekto na rin siguro ng gamot na ininom niya kanina. Kaya lang, namamahay yata ako kaya hindi ako dalawin ng antok kahit na ang tagal ko nang nakapikit. Hindi ko isinarado ng maigi ang pintuan ng kwarto ko para nga marinig ko agad kung tatawagin ako ng Donya. Nakaawang pa rin yun ng kaunti kaya natatanaw ko yung hagdan sa tapat. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras yun, Sir Jupiter, nang maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag na tila may bumababa sa hagdanan. Mabibigat ang mga yabag na yon. Akala mo may nagdadabog na hindi maintindihan. Sinubukan kong imulat ang mata ko pero nagtaka ako nung hindi ko yun magawa. Hindi pa naman ako tulog at sigurado ako doon dahil kanina pa talaga ako nagbibilang ng tupa sa isip ko para lang dalawin ako ng antok. Tapos ngayon ay hindi naman ako makamulat. Hindi rin ako makagalaw. Parang na-stuck ako sa pwesto ko. Nakatagilid at nakatuwid ang mga braso at paa at nakaharap pa ako sa medyo nakabukas na pintuan. Hindi naman ako agad nagpanik. Naisip ko, baka napagod lang ako sa naging biyahe ko kanina, kaya ganun ang reaksyon ng katawan ko. Huminga muna ako ng malalim, Sir Jupiter, hanggang sa unti-unti, nagawa ko na talagang magmulat ng mga mata ko. Pero ganun na lang po ang gulat ko kasi ang bumungad agad sa akin ay yung hitsura ng babaeng nakabestidang puti na gumagapang ng pabaliktad habang bumababa ng hagdan. Sa sobrang gulat ko noon, Sir Jupiter, napapikit ulit ako. Natanong ko agad ang sarili ko kung totoo ba yung nakita ko o baka naman namamalikmata lang ako. Kaya lang po habang iniisip ko yun, bigla naman akong nakarinig ng boses na parang humahagik-hik. Napamulat ulit ako ng mata ko, Sir Jupiter, at dun ko nakita yung babaeng nakatihaya kanina na nakasilip na mismo ang ulo sa loob ng kwarto ko. Nakangisi siya. Para siyang tuwang-tuwa habang ipinapakita sa akin ang kumpleto niyang mga ngipin. Yung labi niya ang itim-itim na at yung mata niya sobrang talim ng tingin sa akin. Muntik na akong sumigaw noon, Sir Jupiter, kung hindi lang biglang may kumalabog na kung ano sa itaas. At sa isang iglap po, naglaho yung babaeng kaharap ko kanina na sobrang nakakatakot talaga ang hitsura. Talagang nakaramdam na nga ako ng hilo noon. Kaya
Hindi ko nagawang bumangon sa higaan kahit na naisip kong baka kung ano na ang nangyari kay Doña Rosalina dun sa itaas. Talagang umikot bigla ang paningin ko sa sobrang hilo hanggang sa nawalan ako ng malay noon at hindi ko na matandaan pa kung ano ang sumunod na nangyari. Kinabukasan nagising na lang ako, Sir Jupiter, nang makarinig ako ng malalakas na daing galing sa malapit. Pagmulat ko ng mata, dun ko napagtanto na kaya pala ang sakit ng katawan ko dahil nakahiga ako sa sahig, dun sa mismong ibaba ng hinihigaan ni Doña Rosalina. Hindi ko alam kung papaano ako napunta doon at nang tanungin ko naman yung matanda, hindi naman siya nagsalita at nagpatuloy lang siya sa pagdaing. Sabi niya ang sakit-sakit na naman daw ng mga sugat niya. Hindi na naman daw siya tinantanan kung sino man yun na tinatawag niyang demonyita. Gusto niya na raw matapos ang paghihirap niya kaya sana raw ay tulungan ko siya. Nanghingi pa siya sa akin ng tubig dahil iinom daw siya ulit ng pain reliever. Binigyan ko naman siya, pero kasabay noon ay ang pagpapaalam ko na aalis na ako't babalik sa dati kong amo dahil hindi ko kayang magtrabaho sa bahay niya. Sabi ko, may nangyaring kakaiba sa akin kagabi. Ikinwento ko sa kanya yung nakita ko, pero ang sagot lang sa akin ng Donya, baka raw namamalikmata lang naman ako. Baka raw namamahay lang ako, kaya kung ano-anong napapanaginipan ko. Masasanay din daw ako, kaya huwag daw akong padalos-dalos sa desisyon ko. Pero hindi pa rin ako nagpapigil. Humingi na lang ako sa kanya ng paumanhin at sinabi kong wala naman akong sisingiling bayad sa isang gabing pagsama ko sa kanya dun sa bahay na yun. Wala naman siyang nagawa nung nag-alsabalutan ulit ako ng damit ko at tuloy-tuloy na akong umalis ng bahay na yun kahit na medyo nakukonsensya ako na basta ko nalang iniwan yung may sakit na matanda na nag-iisa. Pero talagang natatakot ako noon eh. Baka kasi sa susunod na mangyari sa akin yun, atakihin na ako sa puso. Kahit nga nung makasakay na ako ng taxi habang pauwi ako sa bahay ng dati kong amo, Sir Jupiter, sobrang lutang na lutang pa rin ako. Hindi ko agad napansin na yung dinadaanan namin nung nasakyan ko hindi pala papunta dun sa itinuro kong address. Kinabahan na naman tuloy ako. Sumilip ako noon sa rearview mirror ng sasakyan at doon ko napansing ang pula-pula ng mata ng driver. Nakangisi siyang mag-isa noon, Sir Jupiter, habang nagmamaneho. Nakita ko rin na tumutulo ang laway niya na akala mo siya ay asong ulul. Wala siya sa sarili niya. Hindi siya sumasagot kapag kinakausap ko siya, kaya dun na talaga ako nagpanik. Buti na lang nabuksan ko agad yung pintuan ng taxi nung biglang bumagal ang takbo nun. Tumalon ako palabas at nagtatakbo ako ng walang lingon-likod. Halos mapaiyak po ako noon, Sir Jupiter, nung pagkalingon ko sa paligid ko nakita kong nandoon ulit ako sa tapat ng bahay ni Doña Rosalina. Dinig na dinig ko galing sa labas yung mga hiyaw at iyak niya, pati na rin po ang pagtawag niya ng tulong.
kahit na mukhang wala namang may balak na tumulong sa kanya. Hindi po kinaya ng konsensya ko, Sir Jupiter, kaya kahit nangangatog ako sa takot noon, ay tumakbo ako papasok ng bahay at pinuntahan ko yung matanda sa kwarto niya. Kaya lang po, naabutan ko naman siyang tulog na tulog at naghihilik pa dun sa higaan niya. Talagang napaluhod ako noon sa sobrang panlulumo, lalo na po nung biglang sumara ang pintuan ng kwarto, tapos nakarinig ako ng isang boses na parang kumakanta ng isang hindi pamilyar na awit. Nanayo na naman ang lahat na yata ng hibla ng balahibo ko. Sinubukan kong makaalis dun sa kwarto pero talagang ayaw bumukas nung pintuan. Umiiyak na ako noon habang nagsisisigaw pero parang walang nakakarinig sa akin. Nakikita ko naman mula sa bintana na may mga tao sa labas pero parang talagang hindi nila ako naririnig. Habang umiiyak po ako, maya-maya biglang nagsalita si Doña Rosalina sa likuran ko. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala dahil ligtas naman daw kami dun sa loob ng kwarto niya. Hindi raw kami masusundan ng demonyita. Bago pa po ako makapagtanong sa kanya kung anong ibig niyang sabihin, bigla naman siyang umiyak. Tapos dun niya na po inamin sa akin ang buong kwento tungkol sa nakaraan niya at sa dahilan kung bakit po ngayon ay dinaranas niya ang mga weirdo at nakapangingilabot na bagay na yun. Ang sabi po sa akin ni Doña Rosalina, kaedad niya lang daw po ako nung nagsimula na rin siyang mamasukan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya ng mga Chinoy noon. Isang mag-asawang parehong mga negosyante at dalawang mga dalagat binata na rin nilang anak ang pinagsisilbihan niya. Sa tagal daw po ng panahon ng pagsisilbi niya sa pamilya na umamot din yata ng halos 5 taon, hindi raw po naiwasan ni Doña Rosalina na mahulog ang loob sa binatang anak ng amo niya. Natawagin na lang po natin sa pangalang Manuel. Kaya nga raw po kahit na medyo malupit at matapobre ang mga magulang nito ay tiniis niya ang lahat para lang manatili niyang kasama ang lalaki. Kaya lang po, Sir Jupiter, ayon pa rin mismo kay Doña Rosalina, umabot daw po sa puntong hindi na siya nakukontento pa sa lihim na pagmamahal niya sa binata. Lalong-lalo na raw po nang magdala na ito ng babae sa kanilang bahay para ipakilala sa mga magulang niya bilang kanyang nililigawan. Doon daw po naisip ni Doña Rosalina na pikutin ito. Yun na lang daw po talaga ang naiisip niyang paraan para sa wakas, mapasa kanya na ang minamahal na lalaki. Kaya naman para magawa niya ito ay lumapit siya sa isang kakilala niyang manggagaway upang humingi ng tulong na paibigin si Manuel sa kanya. Hindi lang daw po basta-bastang gayuma ang ginawa nila kay Manuel, Sir Jupiter. Ang kwento po sa akin ni Doña Rosalina, ipinakulam niya raw po talaga si Manuel para magawa nilang kontrolin ang utak nito. Gamit daw po ang isang hiblalang ng buhok ni Manuel at ang dugo ni Doña Rosalina ay nakagawa raw po ang manggagaway ng isang matibay na koneksyon sa mga kaluluwa nilang dalawa. Nang sa ganoon daw po lahat ng gustuhin niya ay gagawin ni Manuel, bukal man yun sa loob nito o hindi.
Nagulat po ang lahat nang bigla na lang i-announce ni Manuel ang tungkol sa kanila ni Doña Rosalina noon. Pero wala naman na raw pong nagawa ang pamilya ng binata dahil ng mga panahong yon ay naipasa na raw kay Manuel ang lahat ng yaman ng pamilya nila. Bilang ito ang panganay at nag-iisang lalaking anak ng pamilya nila. Simula daw po noon ay nagbuhay donya na ang dating kasambahay lamang na si Doña Rosalina. Lalong-lalo na raw po nang mabuntis siya at nalaman nilang lalaki rin ang magiging anak nila ni Manuel. Pero kapalit naman daw po noon, naitsapwera ang bunsong kapatid ni Manuel na babae na naging dahilan naman po para bigla itong mahulog sa matinding depresyon hanggang sa bigla na lang daw po itong nagkasakit at binawian ng buhay sa maagang edad. Kasunod noon ay hindi naman inaasahang bigla rin daw pong nakunan si Doña Rosalina at namatay ang bata sa kanyang sinapupunan sa hindi malamang dahilan. Halos hindi raw po kayanin ni Manuel ang lahat ng mga nangyayari noon sa pamilya nila, Sir Jupiter. Kaya umabot po sa puntong parang nawawalan na ng epekto yung kulam na ginawa ni Doña Rosalina rito. Wala raw po kasing kaalam-alam si Doña Rosalina na nakipagbalikan pala si Manuel dun sa babaeng nililigawan niya noon dahil sa sobrang daming nangyayari sa bahay nila. Napansin na lang po ni Doña Rosalina yun nung nakaramdam na siya na sobrang lumalayo na sa kanya ang loob ng asawa. Nasaktan po si Doña Rosalina noon at sobrang nanggalit daw siya sa nangyari. Kaya naman pinuntahan niya ulit yung manggagaway na nilapitan niya noon at humingi ulit siya ng tulong. Doon niya po ginawa ang pinakamaling desisyon niya sa buong buhay niya. Sa muli po nilang pangungulam kay Manuel, dala na rin po siguro ng damdamin ay nagawa po ni Doña Rosalina na utusan si Manuel na patayin ang babaeng kinahuhumalingan nito. Agad-agad daw po ay umalis si Manuel sa bahay nila noon, dala ang kanyang baril at nagpunta ito sa babae niya. Pero hindi po nangyari ang inaasahan ni Doña Rosalina dahil nang umuwi po sa kanila ang kanyang asawa, ay isa na itong malamig na bangkay. Sir Jupiter, pinatay daw po ni Manuel ang sarili niya dahil hindi kaya ng puso niya na patayin ng babaeng tunay niyang minamahal. Binaril niya ang sarili niyang sentido para huminto na yung mga boses na naririnig niyang bumubulong sa kanyang utak at nagsasabi kung ano ang dapat niyang gawin. Ang boses ay kay Doña Rosalina. Simula nun, Sir Jupiter, hindi na rin po natahimik pa si Doña Rosalina. Palagi na siyang sinusundan ng mga kaluluwang hindi niya alam nung una kung gawa-gawa lang ba ng konsensya niya, pero napatunayan niyang totoo pala nang magsimula raw po siyang magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit at halos hindi na siya nawalan ng iniinda. Tinutubuan siya ng mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagkaroon siya ng mga nakakadiring sugat. Ilang beses din daw po siyang naratay noon sa higaan sa kung ano-anong sakit na dumapo sa kanya. Hanggang sa muli raw po siyang tinulungan ng manggagaway na kaibigan niya at sa isang iglap ay muling umayos ang kanyang buhay. Pero nang tumanda na si Doña Rosalina, Sir Jupiter, hindi niya inaasahang mas matindi pala ang gagawing paniningil sa kanya ng karma sa ikalawang pagkakataon
lalo pa at nalalapit na raw ang kanyang mga huling araw sa mundo. Dito na po siya talagang hindi tinantanan ng mga kakaiba at nakakatakot na elementong hindi niya akalaing matagal na palang nag-aabang ang pagkakataong singilin siya sa mga naging kasalanan niya noon. Pahihirapan siya ng mga ito hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya, Sir Jupiter, at yun ang sigurado niya. Wala naman na siyang magawa pa dahil ng mga panahong yun ay patay na rin ang manggagaway na tumutulong sa kanya noon. Napanaginipan niya pa nga na sinusunog na raw ang kaluluwa nito sa impyerno dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Matapos ko pong malaman ang lahat ng iyon, muli na naman akong binagabag ng konsensya ko. Sobrang tumindi lalo ang awang nararamdaman ko noon para kay Doña Rosalina. Kaya nagdalawang isip na naman ako kung aalis ba ako o hindi. Pero nagdadalawang isip din ako noon kung dapat ko ba siyang kaawaan dahil base na rin sa kwento niya ay siya naman po ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa kanya na hindi maganda. Yun nga lang, naalala ko ang pangaral sa akin noon ng nanay ko na may mga pagkakataon daw na hindi talaga naiiwasan ng tao ang magkamali. Kaya naman wala raw tayong karapatang manghusga, lalo na't hindi naman natin alam kung bakit nga ba sila nakagawa ng maling desisyon sa buhay o kung ano ba ang pinagdaanan nila noon para humantong sila sa ganong desisyon. Kaya lang bawat araw po ng pananatili ko noon kina Doña Rosalina, Sir Jupiter, patindi rin po ng patindi ang nararamdaman at nararanasan kong kababalaghan. Lalo na kapag lumalabas ako sa kwarto ni Doña Rosalina, na tanging nag-iisang lugar sa bahay na yun na hindi pinapasok ng masasamang elementong gumagala-gala noon sa bahay niya. Doon po kasi niya inilagay yung rosaryong ibinigay sa kanya ng paring nilapitan niya at nahingan niya noon ng tulong. Nagsilbi raw po niya yung proteksyon. Dahil doon na lang din po talaga ako natutulog sa kwarto ni Doña Rosalina. Naglalatag na lang ako noon ng banig sa ibaba ng kama niya at tiniis ko ang nakakadiring amoy ng mga sugat niya para lang hindi ako malapitan ng multo o kung anumang elementong nasa bahay na iyon. May isang pagkakataon nga po, Sir Jupiter, na habang nasa ibaba ako at nagtitimpla ng iinumin kong gatas, bigla na lang akong nakarinig na parang may bumababa ng hagdanan. Kinabahan po ako kung sino yung bumababa dahil dadalawa lang naman kami ni Doña Rosalina sa bahay na yun. Tapos baldado pa siya. Nagulat po ako nung paglingon ko, nakita ko si Doña Rosalina na tuwid na naglalakad papuntang kusina. Tinawag ko nga po siya noon pero dire-diretso lang talaga siyang naglalakad noon hanggang sa bigla siyang huminto doon mismo sa tapat ng entrance papasok ng kusina. Umagang-umaga noon, Sir Jupiter, pero sobra po talaga ang naging gulat ko nung nakita kong biglang umikot ang ulo ni Doña Rosalina at lumingon siya sa akin. Ulo lang niya ang umikot pero yung katawan po niya nanatiling nakaharap lang sa likod. Kitang-kita ko nga po kung paano napilipit ang liig niya noon bago siya biglang lumuha ng dugo. Talagang nagsisigaw ako noon at wala sa loob na nagtatakbo po ako sa labas habang sinasabi sa sarili ko na hindi ko na talaga kaya.
Sa totoo lang po, nung mga time na yon, gustong-gusto ko na po talagang umalis noon sa bahay ni Doña Rosalina. Pero nakailang beses po akong tinawagan ng dati kong amo para lang pataasin ng pataasin ang sweldo ko bilang kasambahay. Sabi pa nila sa akin, kaunting panahon na lang daw naman ang itatagal ko sa kanya. Pagtiyagaan ko na lang daw sana ang pag-aalaga at pagbabantay sa matanda. Masasanay din daw po ako sa kung anumang nakikita ko sa bahay na yon. Umabot pa nga po sa puntong sinumbatan na ako ng amo ko at ipinumukha sa akin na sila raw po ang nagpaaral sa akin kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Graduating na ako noon, Sir Jupiter, kaya sa takot kong hindi pa ako makatapos ng pag-aaral ay nagtiis na naman ako. Hanggang sa dumating ang araw na yun. Nagtatapon po ako ng basura noon sa labas, Sir Jupiter. Nang bigla na lang akong nilapitan ng isang babaeng ilang beses ko na rin pong napansing palaging nakatingin sa bahay ni Doña Rosalina. Tawagin na lang po natin siyang Esther. Kinausap niya po ako at nakipagkwentuhan siya sa akin. Medyo na-weirduhan pa nga ako sa kanya nung una kasi nga simula nang dumating ako sa village na yun, wala naman talagang nagtangkang kumausap sa akin. Maayos naman po siyang kausap at naaliw akong makipagkwentuhan sa kanya noon sa labas. Pero maya-maya ay bigla na lang niya akong tinanong kung ano raw ba ang dahilan at pumayag akong tumira doon sa bahay ng matandang iyon. Sabi ko naman malaki ang bayad sa akin. Tinanong niya pa nga ulit ako kung ikinwento rin daw ba sa akin ni Doña Rosalina yung tungkol sa manggagaway daw na tumulong sa kanya para pikutin ang asawa niyang Chinoy nung araw. Sabi ko naman, oo. Bakit niya kako natanong? Doon, bigla na lang po siyang bumuntong hininga. Saka niya sinabi sa akin na dati rin daw po siyang nagtatrabaho dito bilang kasambahay. Kaya lang po kalaunan daw po ay umayaw siya nang madiskubre niya kung anong ginagawa sa kanya ni Doña Rosalina. Ang sabi sa akin ni Esther, nahuli niya raw po kasi noon si Doña Rosalina na inuorasyonan siya sa hating gabi. Hindi raw po niya alam noon kung para saan yun, pero nang gabing yun ay natuklasan niyang hindi pala totoong may manggagaway lang na tumulong kay Doña Rosalina na kulamin si Manuel. Dahil ang totoo ay si Doña Rosalina raw po mismo ang mangkukulam na gumawa nito. Wala siyang ibang katulong kundi ang sarili niya. Bukod doon, hindi lang daw po pala si Manuel ang kinulam niya noon, kundi pati ang bunso nitong kapatid. Si Doña Rosalina po ang totoong may kasalanan kung bakit ito namatay. Kinulam niya ito hanggang sa masiraan ito ng bait at mawala sa katinuan na naging dahilan naman ng pagkakasakit nito. Ginawa raw po yun ni Doña Rosalina para wala na silang kahati sa yaman ng pamilya. Nabasa raw po mismo ni Esther ang tungkol dun sa lumang diary ni Manuel na nagawa pa raw pong sunugin ni Doña Rosalina bago raw po siya nito pinagtangkaang patayin. Mabuti na lang daw po at mahina na si Doña Rosalina noon kaya nagawa niya itong takasan. Wala na nga raw po sana siyang balak na bumalik sa bahay na yun kung hindi niya lang nabalitaan kay Kuya Jomel, ang driver ng dati kong amo, na kanya namang pinsan na meron ng bagong kasambahay na sumasama kay Doña Rosalina. Sinadya niya raw po talaga ako rito para balaan ako
na mag-ingat dahil baka pati raw po ako ay mapahamak sa kamay ng matandang yon. Doon mismo sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, talaga pong nagdesisyon na akong umalis sa puder ng matanda. Dali-dali po akong pumasok noon sa loob at nag-impake ng mga gamit ko kahit na ang totoo ay damang-dama kong sa likuran ko ay nagmamasid sa akin yung babaeng palagi kong nakikitang gumagapang ng pabaliktad doon sa may hagdanan. Meron din po akong nakikitang matangkad at maitim na lalaking masama ang tingin sa akin. Pero tiniis ko na lang po ang takot na nararamdaman ko noon para lang matapos na ako. Hinihintay po ako ni Esther sa labas at nangako po siyang tutulungan niya akong makatakas, Sir Jupiter. Pero hindi po naging sobrang dali ng mga pangyayari. Nung lalabas na po kasi ako ng bahay, nagulat na lang ako kasi biglang sumarado yung main door. Tapos po nakarinig na naman ako ng mga yabag dun sa hagdanan. Paglingon ko, Sir Jupiter, ayun na naman si Doña Rosalina. Naghahaba ang lieg na para po siyang sinasapian ng demonyo. Dahan-dahan siyang naglalakad noon papalapit sa akin. Takot na takot ako. Pero pilit ko pong nilalakasan ang loob ko sa pamamagitan ng pagdarasal para lang magawa kong makatagal ng hindi nahihimatay. Bigla kong narinig yung tawag ni Esther sa labas at lalo pang lumakas ang loob ko noon. Kaya nagawa kong tumakbo papunta doon sa may kusina. May pintuan din po kasi doon palabas ng bahay at swerte po ako kasi nakita kong bukas yun. Kaya lang po habang tumatakbo ako papunta sa may pintuan, nakita kong bumilis din ang takbo ni Doña Rosalina. Lalo pa nga akong kinilabutan noon kasi bigla na lang siyang lumuhod sa sahig na parang nag-oorasyon. May mga sinasabi siyang mga salitang hindi ko maintindihan kung ano, pero para kontrahin yon, ang naisip ko lang talagang paraan ay magdasal. Tumawag talaga ako sa Diyos, Sir Jupiter. Tapos nagpatuloy na po ako noon sa pagtakbo palabas hanggang sa magawa ko na ring makatakas. Kasama ko si Esther dun sa sinakyan kong taxi. Iyak ako ng iyak noon habang kinakausap ko siya at ikinikwento ko sa kanya ang nangyari. Hanggang sa maya-maya po, bigla na lang akong kinausap ng driver tapos tinanong niya ako kung sino raw ba ang kausap ko. Natigilan po ako nang lingunin ko ulit yung katabi ko. Hindi ko na nakita si Esther. Nakita ko na lang yung refleksyon niya sa side mirror ng sinasakyan ko. Kumakaway siya sa akin habang nakangiti na para bang masaya siyang nagawa niya akong iligtas. Wala na akong pakialam noon kung saan ako mapunta. Hindi na rin po ako noon bumalik sa mga dati kong amo. Basta yung natitira kong pera ay ginamit ko noon para umuwi sa probinsya namin. Inilapit pa nga po ako ni nanay noon sa kakilala niyang albularyo para lang hindi ako magawang sundan ni Doña Rosalina ng mga panahong yun. Hindi ko po alam kung paano niya nalaman, pero ang sabi sa akin ng albularyo, si Esther daw po ay isa rin ngang kasambahay sa bahay na yon. Totoo pala ang sinabi nito sa akin. Pero nung nagtangka raw po si Esther na tumakas sa poder ni Doña Rosalina ay naaksidente siya. Kaya yung nakausap ko raw po talaga ay multo na.
Hindi na po sinabi sa akin ng albularyo kung ano talaga ang iba pang kwento sa likod ng katauhan ni Doña Rosalina. Marami pa rin po akong mga katanungang hindi nasagot at ang sabi niya pa sa akin ay mas maigi raw pong hanggang dito na lang ang nalalaman ko para magawa ko pa raw pong kalimutan ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit gusto ni Doña Rosalinda na saktan at takutin kaming mga nagiging kasambahay niya. Para saan ang ginawa niyang orasyon noon sa akin at kay Esther? Pero anuman po ang dahilang yun, ay ayoko na rin naman talagang alamin. Sabi nga po ng albularyong tumingin sa akin ay may mga bagay daw po talaga sa mundo na dapat ay nananatili na lang talagang lihim. Pagkalipas po ng ilang buwan, Sir Jupiter, nabalitaan kong namatay na raw talaga si Doña Rosalinda. Natagpuan daw po ng bago sana niyang kasambahay na nakahandusay si Doña Rosalina ng pabaliktad doon sa mismong hagdanan ng bahay niya. Inuuod na raw po ang bangkay nito. Lumalabas pa nga raw po yung malalaki at matatabang uod galing sa bibig ng matanda at sobrang baho na raw po ng amoy nito. Ang sabi pa nga po sa akin ni nanay, nung kunin daw ng ambulansya si Doña Rosalina, dumikit na raw po ang balat at kaunting laman nito sa sahig. Nagmansa na rin daw po yung katawan niya doon sa kahoy na flooring, kaya nakabakat na yung katawan niya doon. Meron pa rin po kasing kontak si nanay noon sa Maynila na napagsabihan niya tungkol sa nangyari sa akin. Kaya binalitaan din siya nito tungkol naman kay Doña Rosalina. Alam niyo po ba, Sir Jupiter, marami pang mga ibang mga kababalaghang nangyari sa buhay ko. Pero ito talagang karanasan kong ito ang hindi ko makakalimutan. Kaya nga po naisipan ko itong ipadala dito sa inyong channel. Sana po magustuhan ito ng ating mga kasityo. At bago ko po tapusin itong kwento ko sa inyo, gusto ko lang po sana kayong paalalahanan na marami pa talagang mga bagay sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam o pinaniniwalaan ng mga tao. Wala pong masama sa pagiging maingat, lalo na kung para naman ito sa ikabubuti mo. Maging mapagmatsyag at makiramdam po tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil hindi natin alam kung sino sa kanila ang totoo o nagpapanggap lang. Maraming salamat po sa inyo, buong Sityo Bangungot Family. At sana po ay lumago pa ang inyong programa. God bless po sa lahat.